sanang ipaabot today. Sorry po, ang bilis ng mga questions, but like dito po, sabi ng mayor namin, dito isang form lang daw po bawat bahay. Sorry po, I don't know who your mayor is, but kung nakikinig siya, sir, pakibaguhin po yan kasi yung form po per household, hindi per house. So meaning kung sa isang bahay, meron pong nagrerenta doon at tatlo sila, lalaki at babae, mag-asawa at yung anak, isang household yon. Yung may-ari na pamilya, nandun, tatlo anak, siya isang household yon. Kung kapatid niya na may dalawang anak din, nandun din yung asawa, kasama din sa bahay, tatlong household yon. So, tatlong form po ang dapat ibigay. So, let me clarify po that household. Mayor, kung nakikinig ka man or kung you're in a similar nagtatanong din, that's why po ang ibibigay po ng DSWD na listahan sa inyo, hindi po number of houses, number of households po ang ibibigay sa inyo. So yung 18 million Filipinos out of 24.6 million po, yan po ay number of households, hindi po yan number of houses. Okay? So let me see kung may one or two questions pa. So ang tanong pa rin dito, kasama ba workers, kasama ba urban poor, kasama ba senior citizens? Opo, pero per household po ito. Yung 5 to 8,000 po, lahat po ito. I'm not talking about, kasi po may senior citizen din na ubod ng yaman, ha? So kung ikaw po ay senior citizen, pero nandun ka sa 6.6 million Filipinos na nakakaangat sa buhay sa ating bansa, hindi ka kasama. Pero kung senior citizen ka na walang income at you belong to the 18 million Filipinos po that need help, definitely po kasama po kayo, no? Ito po, unfair daw na nasa 4-piece siya pero yung anak niya hindi mabibigyan. Kung yung anak mo po ay iba ang household, so for example po 4-piece ka, yung panganay mo 21 years old, may iba na siyang may pamilya na siya, no, pero ikaw may mga anak ka pa na nasa elementary at high school, ikaw ang covered sa 4-piece. So kung ang natatanggap mo sa 4-piece ay 2,000, dadagdagan po ng 6,000 yan sa inyong cash card. Pero yung anak mo na hindi kasama sa 4-piece, pero kung kasama pa rin siya sa 18 million Filipinos po na dapat bigyan, mag-fill up siya ng separate form. So, yun po yung kaibahan po ng household, kaya may head of the family. Siguro nako-confuse natin na pag isang pamilya ba ay isa lang bang form. So, let's say si Lola at si Lola, malakas at buhay na buhay, no? Tapos may anak sila, 5. Yung isa na lang po 18 years old, yung isa 23, yung isa 25, yung isa 30, yung isa 35. Yung 4 may pamilya na, no? So, yung pong anak na bunso at si Lola at Lolo, yun po ang isang household. Yung 4 po na anak na may pamilya na, separate 4 households po yan. Eh meron po tayong mga household ngayon na 4 na generation na. No? Ibig sabihin may apo na sa tuhod. So kung yung apo mo may asawa na rin, ibang household na rin po yun. No? So anyway po, ang recommendation ko, mga mahal po nating mayors, dagdagan nyo na lang po ang pag-print ng form. Kasi hindi naman po ibig sabihin na naabutan ng form, approved na yan. Kasi the next day, after ma-fill upan yung form, may validation team. At yung team magva-validate. At yung taga-barangay, kilala nyo naman sa barangay kung nanloloko o hindi. Paano kung madoble? Eh may bigayan pa naman next month sa May . Eh di kung nadoble, nakuha mo na ng April 2, 16,000 ang nakuha mo instead of 8,000, makokorek natin sa Mayo yan, na advance mo na. So there are a lot of creative and flexible ways or creative ways of getting things done. Magtulong-tulong na lang po muna tayo. And let me again end with gratitude. Salamat Lord God sa buhay. Salamat po sa lahat ng hindi tinatamaan po ng COVID-19 and you're keeping them safe. Doon po sa tinatamaan, we thank you Lord for your healing power. We ask you to heal these people Lord. Especially po yung mga doktor at saka mga nanggagamot, yung mga nagsasacrifice. Layo nyo sila sa kapamakan, no? We ask this in Jesus' name. Thank you po sa lahat ng donors, sa lahat ng tumutulong. A lot of people are doing it very quietly. And salamat po sa bayanihan. Yung iba po may pera, sila nakakabili.
pero wala silang means na i-distribute, iba nagdi-distribute. Yung nagdi-distribute, minsan nasa probinsya or outside Metro Manila, nasa ibang regions, nasa ibang cities around the country. Yung iba naman po, ang donation nila is getting to them, whether air cargo o by sea or by land. So, tulong-tulong po tayo lahat. Magandang gabi po. God bless you all. Salamat po sa pag-tune in nyo po at sana po nakakatulong po ang mga updates ko sa inyo. God bless sa mga kasamahan ko po sa 18th Congress. God bless you. Continue working hard. Hi, magandang gabi po. Dito po ako sa bahay ko ngayon. At ito, babatiin ko yung aking may bahay. It's our 34th wedding anniversary. Pero 98. 2008. Ilan na? 34th. 2022. Yeah, ayan, na rin na. 32 years. Sa church. Sa Imus. 1998. Okay. Tapos 2008. Okay. 2018. Tapos Kinokorek ako ng asawa ko. Tayo na ngayon. sa church. Sa Imus. Ayun, nakikita nyo po yung may bahay ko. Naka-self-quarantine po siya. Kaya hindi po kami pwedeng maglapitan hanggang dyan. So, how many years na tayo? 22. Sa church. Sa Imus. Ayan, 22 years na po kami kasal. It's our wedding anniversary sa Imus. Pero yung sa Amerika, 34 years na kami. So, in short, it's our 34th wedding anniversary. But anyway, I'm here hanggang dalaw-dalaw na lang, kaway-kaway na lang kami. Ayan, hello. Isusum ko sa kanya. But she's okay. Self-quarantine po si Mayora. Kaya ngayon, in fact, ako katatapos ko lang, no? Ayan. Katatapos ko lang po mag-self-quarantine. It's my 16 days today, kung magbibilang. Simula po nung March 9 na sinabi nga na isa sa mga kasama kong sa senador doon, si Senator Migs, na na-expose or nag-positive sa COVID-19, no? Sa coronavirus. Pero nalagpasan ko yung 14 days sa quarantine na yan. And I'm doing okay. Walang symptoms. Matatag. Pero ganun pa man, dapat i-consider pa rin po natin na tayo'y PUM, no? Person under monitoring. Lahat po tayo. Kaya dapat maging maingat po ang lahat sa atin. Huwag tayo magiging pabaya. Hindi tayo po pwede maging kumpiyansa kahit na alam natin na okay po tayo. Basta't ang importante ngayon, isipin natin palagi yung sa pamilya. Kaya kami ni Lani, in fact, yung 15 days na hindi kami pwede magtabi. So halos kung 15 days din siya ika-quarantine, 1 buwan po kami hindi magkakalapit. Napakahirap po, pero we have to do it. We have to sacrifice kaysa magkahawa-hawa. Kaya po sa ating mga pamilya, dapat po ay gawin natin itong mga ganitong klaseng sakripisyo para maging safe tayo. Kaya even nung nandun po kami sa Senado, po namin talaga yung kumbaga distansya sa bawat isa, social distancing na tinatawag natin. So distansya talaga hanggat maaari po. Alam po natin na hindi madali, kaya miskin na yung pagka nag-ano po kayo, kumbaga sa pamilya, pagkain, kailangan maging maingat talaga. Hugas ng kamay palagi, alcohol. Talagang mahirap po. Tulad nito, nakamas.
Nandito po kami sa bahay. PUM po si Mayora. Kumbaga, consider na rin yung sa akin. Considered PUM pa rin. But sometimes we don't, kumbaga, sometimes hindi po natin pwedeng matiis na, kumbaga, gumalaw. But dahil mas kailangan kang gumalaw para may mamagawa ka, makatulong ka. Pero minsan, iingatan mo pa rin. No? Dahil mahirap na. Kaya even may ibang mga kasama nag-uusap-usap dito, we have to be careful sa bawat isa. We don't know kung sino ang infected sa atin. Ang importante po ngayon mga kababayan, yung aid. Hirap huminga. Parang humihigop ka ng ano dito. Ayan. Ang importante po ngayon, at least yung nabigyan natin ng special power ang Pangulo. May 275 billion na ilalatag para sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa mga talagang nangangailangan. Kaya po ito, napakalaking tulong po ito para sa inyo. Kaya't umasa po kayo na ang ating gobyerno hindi po nagpapabaya. Ang ating Pangulo, I'm sure, halos hindi na rin siya makatulog niyan. Pero ganun pa man, para sa kaalaman ng lahat, ito po, para isa-isahin ko ulit, binigyan ng Kongreso ang Pangulo ng additional authority to battle COVID-19. Inadapt ng Kongreso ang Senate version po nung 2 days ago, no? At ito po yung bayanihan. Bayanihan to heal as one act na tinatawag na panukalang batas na pangontra po dito sa krisis na ito. Magkaka-receive po ang ating mga kababayan dito ng 5,000 to 8,000 pesos subsidy, no, para sa higit na para sa higit na 18 million na mga low-income families. Napakalaking bagay po ito, no? Yun lang talaga kailangan mailatag ng tama at para maramdaman talaga ng kababayan natin na makakanagam sila. Alam po natin na hindi sapat ang natatanggap ng mga kababayan natin na nanggagaling sa LGUs. Hindi po nila kakayanin talaga lahat yan. Yung iba po, maliliit lang ang mga calamity funds nila. Malalaki yung populations. Tapos ang calamity funds nila, maliit lang. Hindi talaga po kakayanin. Maliban lang do sa mga highly urbanized city like Quezon City, Manila, yung sa NCR, no? Kumbaga, kaya nila yan. Pero pagdating na po sa probinsya, lalo na yung mga component city lamang, hindi po ganon kalaki lockdown mo at importante po dito ngayon, ito pong aid o suporta ng Pangulo ngayon na ipinasa natin sa Senado. Ang kailangan lang po talaga ay ma-implement ng tama para maramdaman talaga ng mga kababayan natin. Ang importante po dito ay yung gutom. Alam po, napakahirap. Kumbaga, hindi ka nga magkakasakit ng itong coronavirus na to, no? Yung COVID-19. O naman tawag dito, sa virus na to. Hindi ka nga magkakasakit pero mamamatay ka naman sa gutom. We do understand that po. Tapos nakakulong ka. Torture. Talagang napakabigat po. So ang importante po talaga ngayon, maging kalmado lamang po tayo. Huwag tayong masyadong papakainit ng ulo. Alam ko po kung gaano kabigat yan. Makulong ka. Napakabigat. Lalo na po sa init ngayon. Dasal po tayo sa Panginoon. Kumbaga, ito yung time para tayo mag-reflect. Ipadama natin sa Kanya. Kumbaga, ang ating pasasalamat sa Kanya at hanggang ngayon buhay pa rin tayo. Kaya ang pakiusap ko po sa ating mga kababayan, basta tayo maging matatag
At kung meron po kayong nararamdaman, huwag nyo pong itatago sa pamilya. Sabihin nyo sa kanila kung anong nararamdaman nyo. Yung lahat po ng symptoms na po pwedeng maramdaman about sa bawa, ubo, sore throat, yung panghihina ng katawan, pag nilalagnat, we have to be honest. Lalong-lalo na sa ating mga doktor. Yung pong ating mga doktor, sila po yung talagang tinataya ang buhay. Na dapat sa ngayon, sila yung ating pinoproteksyonan. Ito pong ating mga nurses na to. Sila po yung taya buhay ngayon. Pag sila po ay naubos, sino pa ho ang mangangalaga sa atin? Kaya ang pakiusap ko po, magtulungan po tayo. Sumunod po tayo sa ating gobyerno. Alam ko po ang napakahirap ng sitwasyon natin. Pero hindi po to. Higit sa lahat, hindi po ito ang panahon para maggibaan, magsiraan. Hindi po natin kalaban ang gobyerno. Ang kalaban po natin ay itong coronavirus na ito, itong sakit na ito, itong salot na dumarating sa atin ngayon. Yan ang dapat po nating harapin. Hindi po dapat mag-away-away ang mga Pilipino o mag-aaway, mag-ibabash natin ng isa. Alam po natin kahit sino, ayaw itong mangyari sa atin. Katulad po na nangyari kay Senator Pimentel, siya po yung usapin ngayon. Alam ko po, sa tingin ko, knowing Senator Coco, kung alam niya na siya'y positive, hindi siya pupunta doon. Hindi niya itataya ang buhay ng anak niya, hindi niya itataya ang buhay ng asawa niya at yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya sana po, itong panahon na to, kung sa tingin natin nagkamali man siya, patawarin natin siya dahil siya mismo ngayon ay infected nitong coronavirus na sakit na ito. Huwag na po tayo magsisihan itong panahon na to at naintindihan din natin yung mga doktor na natakot. I'm sure naman sa inyong lahat, kumbaga sa amin on our part po, maaaring may mga pagkukulang po kami. Kayo na rin po ang bahalang magpa-umanhin sa amin kung meron man kaming pagkukulang. But we're trying our best para po matulungan. Kaya sabihin po, mamaya po ako ay pupunta doon sa City Hall kung saan naman nagre-repack yung ating mga volunteers doon para matulungan yung mga kababayan natin dito sa Bacoor. No? Siyempre po yung aking may bahay ay self-quarantine. So, ako muna hanap doon sa kanyang tungkulin para tingnan po. At siyempre po, ang asawa ko pa rin po, siya pa rin naman ang in control. Kumbaga nandyan pa rin siya, nakatutok pa rin by phone. So, ang lakas naman niya, katulad ko. So, she's just being careful. Kaya, basta't umasa po kayo, hindi po kami nagpapabaya. Kaya mga kababayan, ang hiling po namin ngayon, magtulungan po tayo. Ito yung panahon para magtulungan, magbayanihan. Sama, tulong-tulong tayo, tulungan. Wag po tayo mag-away-away. Wag po tayong, kumbaga yung iba talagang walang tigil sa pambabash. Tama na po yung ganyan. Ito yung panahon para magdasal tayo. Magdasal tayo na sana matigil na tong sakit na ito, tong salot na to. Kaya para ipakita naman yung status ng mga kababayan ko, yung ating mga volunteers na nagpapacking ngayon. Sa inyo pong lahat na nandyan, maraming salamat po. I love you all. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin, thank you po sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat.